will be the name of the game. No bail and imprisonment until 2028. I will be very, very surprised kung aabot si VP Sara na malaya kapag naupo itong uri ng ombudsman. Kaya ako, magpa-file ako ng opposition, pati sa JBC, dahil klarong-klaro yung conflict of interest, tapos magiging magulo. Kapag itong mga kaso sa PRRD arrest will be rendered ineffective. Halimbawa, if the OIC Ombudsman caves to pressure, dismisses na nga the cases, pati yung MR i-dismiss, mapupunta sa CA, sa Supreme Court, paano yan? Kahit i-reverse ng CA or Supreme Court yung OIC Ombudsman, orders the dismissal from service, declares he's perpetually disqualified. Paano ma-enforce yung desisyon na yan kung si Secretary Boying ay nakaupo ng ombudsman? He can only be removed by impeachment. It may not be amiss to inform the JBC as well as the present OIC Ombudsman that we understand and commiserate with the unbearable, tremendous pressure to issue a clearance. That way, the JBC is apprised to scrutinize more carefully instead the circumstances surrounding the issuance of said clearance or certification, if and when that will be issued. Yun lang. Tingin po ba kayo kung may basta-basta yung ganong plano to read VP Sara and then i-dismiss yung kaso against Justice Secretary Remulla para may appoint siya sa ombudsman? Well, balitang-balita ang pressure sa mga investigador, matindi ang pressure, naririnig natin sa JBC at nakita natin ang mga galaw, di ba? Pinapaltan ang karapat-dapat na Deputy OIC na wala namang bahid at wala namang dahilan, biglang tinanggal at iba yung linagay, nakakapagtaka talaga. At saka yung time frame, talagang sapilitan, sa deadline. May mga deadline silang hinahabol. Ma'am, ano pang magagawa pa po nung isasubmit yung opposition kung ongoing na po yung selection ng JBC ngayon for ombudsman po? Oo nga, yun. Talagang tignan natin, sana makinig sila and sana intindihin nila kung gaano kaihalaga ito sa buhay ng ating bansa. Na isang tabi na ng todo-todo ang problema ng baha. Malunod na tayo sa tubig at korupsyon. Basta yung ambisyon na lamang ng iilan ang nangingibabaw. Good morning. Ma'am, ngayon yata isasalang sa JBC interview si Natapos Secretary. na, alas 10. Oh. Pero yung opposition nyo po, na-file or na-discuss nyo po ba kay Senator Alan as member ng JBC representing the Kakausapin ko Senate? mamaya. Nagulat kasi ako, hindi ko akalain na magpapa-interview. Akala ko bawal yun hanggat walang clearance. Tapos Aminin yun ko, po, hindi ko alam na kanina naka-schedule agad-agad. will you also question his being included sa shortlist? At tignan natin kung anong gagawin. Pero hanggat maaari, talagang pipilitin ko hanggat kaya at tututulan. Tulad nga ng sinabi ko kanina, ay nako, hindi ko rin kayo tatantanan kasi klarong-klaro naman ang moves nila. May message din po sa Garapala na po. ang mensahe nyo po sa ading nyo na ultimately siya na may appointing authority. Ay nako, talaga naman hindi yata nakikinig. Ma'am, kung ayaw nyo kay Sec Boying, kanino kayo doon sa 17 o 16 na iba pa? Ay, hindi naman sa ayaw ko. Kaya nga lang, wag naman binabraso yung ombudsman. Yan na lang ang huling hantungan ng hustisya, ng katotohanan. Ang bigat naman nun. Constitutional body, guguluhin, ano? Wala naman akong sinasang-ayunan. Ang sinasabi ko, klarong disqualified. Kaya wag na lang. Ang liwaliwanag naman ang conflict of interest. Nakikita naman natin ang problema kapag may pending admin and criminal charges pa. Ang bigat naman, tapos gagawin ninyong ombudsman. Tama ba yun? Wala naman akong kinakampanyang kandidato para ombudsman. Sa totoo lang. Di ko nga kilala yung mga listahan. Siyempre, trabaho ng JBC yun eh. Wala na. Ibang issue lang. Ay, okay.
Pero babalik pa ako sa budget. Okay, Oo, sige. yung madalian lang kung gusto nyo. Pero yun lang. Yes po. Ma'am, hindi pa parang ang for a goal na tanggalin lang si VP Sara, yun po talaga yung goal ni Secretary Remulla. Eh, hindi siya. Siguro yung mga nag-uutos din sa kanya. From the House.